in this book, The 48 Laws of Power, yung number 1 na nakasaad ditong batas ay never outshine the master, or wag na wag mong lalampasan yung mga, for example, yung boss mo, yung mentor mo, yung leader sa mga trabaho. Kung tayo naman mga caregiver, live-in care worker, yung mga nauna sa atin, halimbawa may kasama kayo sa bahay, wag kumbaga sa pinakasimpleng salita na mas madali nating maintindihan, wag bida-bida, besh, o ganun. And 'di ba tayong mga, ako example ko kasi live-in caretaker ako, may kasama akong Taiwanese na yaya. So ako personally, kahit alam ko na siya, hindi ko masyadong showcase yung kakayanan ko, na ma-undermine ko naman yung kakayanan niya, yung skills niya. Kapag nagbibigay siya ng instruction, I listen well, and then sinusunod ko siya. And hinahayaan ko lang siya na makita niya na mag-excel ako doon. Hindi yun para magsipsip o maging mabango doon sa amo namin, sa boss namin. Hindi ganun. Kasi tayo, halimbawa, sa iba pang mga bagay na ginagawa natin, lalo sa mga grupo, sa trabaho, ganyan. 'Di ba sa mga factory, halimbawa na lang, sa factory, marami kang kasalamuha dyan. May mga leaders, may boss, may supervisor, may engineers, ganyan. Tapos ikaw, nandun ka sa level na, parang you're in the level na, ano ka pa, kailangan magpasakop ka sa kanila. Under supervision ka sa kanila. Hindi naman sinasabi sa number 1 law na huwag mong ipakita yung galing mo. Huwag sumobra. Yun nga, besh. Huwag magbida-bida. Kasi yan, yung ganyang gawain, yung ganyang estilo, ay maaaring ikapahamak mo. Kasi tayo, ang mga tao, tend to magselos, yung pag-initan ka. Pwedeng i-terminate ka, pag-initan ka, siraan ka sa mga kapwa mo, di ba? Nang ganun. Tsaka yan, kahit gaano ka professional yung mga yan, kahit gaano ka kabait yung mga yan, may mga ego yan, pride, mga pride nila. Pag yun inatamaan mo, maiinis sila sa'yo. Oh, it could harm you because of your action. So, pwede mong ipakita na magaling ka sa bagay na yon, nagawa mo siya ng maayos, pero i-credit mo pa rin sa kanila. For example, ay, yes, natapos ko yan, nagawa ko yan, kasi nakita ko yung ginawa mo, yung tinuro mo, natandaan ko. Yung ganyang example lang. Tapos, ayun nga guys, dito sa unang batas na nakasulat dito sa libro na to, yun yung sinasabi na manatiling mapagkumbaba kahit gaano kakahusay, kagaling sa bagay na yon. Huwag mong i-undermine yung mga taong mas nakakataas sa'yo o mas nauna sa'yo. Ang big word is, huwag bida-bida besh. Okay? And kung halimbawa, nagawa mo siya ng maayos, ng mahusay, hayaan mo siya na i-congratulate ka. Makita niya yun na nag-excel ka. And if ever na tingin mo, pwede mong i-credit sa kanila yun. Nasabi mo, ay, oo, nagawa ko yan. Kasi natandaan ko yung tinuro mo sa akin, nakita ko yung ginawa mo. Yung ganun, parang yung praise pa rin, nandun pa rin sa kanila. Yung hindi ka magmumukhang mayabang, tapos nagmamalaki, yung ganun. Sabi nga, always play humble, not loud. Okay? Tandaan po yan. Lagi. At ito, it's me, Joy. I am really happy sharing it with you guys. And for the next video, mag-proceed tayo sa number 2. And there's a lot of lesson na makukuha natin dito na total magiging power talaga natin sa buhay natin. Mas malakas, mas maging matatag sa buhay. Kahit ano man ang pagdaanan, laging tatandaan, may pag-asa. And that's all for today. And see you on my next video, guys. Keep watching and please follow and share my video. Thank you guys. Bye!